Siya po ay isang constitutional law expert and constitutional law book author and law professor. So magandang gabi po, Attorney Jen. Welcome sa Arangkada Balita. Thank you for inviting me again, Ms. Nina. Yes, we're glad to have you back. So, Attorney Jen, ano pong assessment ninyo dito sa Day 5 ng impeachment trial? Sino po sa tingin nyo ang nakapuntos ngayon? Prosecution o defense? Well, to put it bluntly, ang prosecution pa rin po ang nakapuntos sa Day 5 ng impeachment trial, no? Dahil yung kanilang witness, si Attorney Lotoc, ay narrate naman niya yung mga important matters na kailangan doon sa kanyang testimonya, like the identification of evidence, collection of evidence, analysis, legal conclusion. So he was able to, in a competent manner, ay mag-testify doon sa mga bagay na may personal knowledge siya. And to be fair din naman, napakahirap din naman kasi yung posisyon ng defense. Why? Kasi napakahirap din naman na depensahan ang isang ground na yung mismong kliyente mo ang nag-provide ng evidence against her. So to be fair, mahirap talaga yung pasanin ng defense. Oo. So ano po ang assessment niyo, speaking of the defense, dito sa cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Lotoc, yung witness, na-achieve ba nila yung plano nilang i-discredit yung witness na yon? Para sa akin, hindi nila na-achieve. Pero para sa akin din, yung strategy nila, in my humble opinion, I can only surmise, siguro may legal aspect and may political aspect. Dahil nga itong artikulong ito, napaka-strong in favor of the prosecution. Yes. Kasi nga, the video exists, the authenticity of the video, hindi na siguro dapat pagdiskusyonan dahil alam naman na natin na authentic. Yung mga kataga ay sinabi talaga ng vice-presidente. On its legal side, yung mga nitpicking nila doon sa mga typographic errors, mga kung mama ba or ma'am, or yung mga dates, discrepancies sa dates. For me, those are trivial matters. Okay. Hindi nito dinidiminish yung fact that the video exists, the alleged grave threats were uttered by the Vice President. Kaya siguro they're just trying to survive this difficult situation. At feeling ko excited na sila na sana mag-move on na sa next na artikulo para mas maipakita pa nila yung galing nila. On the political aspect naman, dahil nga iyon na lang ang pwede nilang gawin, I believe kaya gano'n na rin ang line of questioning ni Attorney Vinluan ay it caters na din doon sa kanilang mga supporters. Kasi ang gandang optics lalo na para sa mga supporters nila na, wow, ang daming tanong ng defense. Wow, kita nyo, may mga mali pala dun sa dokumento. But kung ikaw ay isang manonood na may independent assessment ka at nagre-research ka talaga, kung titingnan mo, despite all the flaws in those documents, it does not necessarily mean that the whole investigation of the NBI was, incompetent or was erroneous. Actually, hindi naman elemento ng crime na grave threats or inciting to sedition yung tamang dates doon sa mga dokumento ng NBI or sa transcript of notes na sinasabi ng defense. So, legal and political side na lang. And speaking of grave threats, isa yan sa araw-araw nating naririnig. Parang nakita na nga natin yung video. Pero sige, legal-wise, ano ba ang grave threats? What constitutes a grave threat? Kailangan ba talaga magkontrata ka pa ng assassin para ito maging grave threat? Ayan. Under the revised penal code po, ang grave threats, pinagbabantaan mo ang isang tao ng isang aksyon na doon sa tao mismo, sa kanyang honor or sa kanyang pagmamay-ari or sa kanyang pamilya ng isang kamalian na nag-a-amount sa isang krimen. Pwedeng ito ay may kondisyon or may demand ng pera, at kung ito ay iyong na-achieve, mas mataas ang penalty or ang kulong. Kung hindi mo naman na-achieve yung iyong kondisyon or demand for money, mas mababa yung pagkakakulong. At kahit walang kondisyon, pasok pa rin ito sa grave threats. Ayun. So yun nga, which brings me to my second question. Kasi ang pinaka-sentro naman daw dito, narinig natin kanina si Senator Tito Soto na pinoint out niya na ang usapin dito ay yung fitness to stay in office at hindi grave threats per se. Pero paano ba? Bakit na-highlight masyado yung grave threat? Gayong ang
ang violation na sinasabi is, di ba, yung culpable violation na fitness to stay in office and high crimes. Magandang tanong, Miss Nina, no? Kaya siguro yung iba dyan gustong lituhin yung mga kababayan Ganali. natin, no? Kasi po, masyado silang focus sa elements ng grave threats, na commit ba in its strict sense, assuming arguendo po na hindi na-commit or hindi na-constitute lahat ng elemento ng grave threats. Ito po ay pwedeng pa rin maituring na act of betrayal of public trust. Ang ibig po kasing sabihin nun, Miss Nina, isang aksyon ng impeachable official wherein it constitutes gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, or any action na it amounts to bad faith at ikaw ay unfit na sa iyong public office. But again, sa takbo nitong examination na ito, I can confidently say na napapatunayan nila yung mga elemento ng grave threats. But then again, kung hindi mapatunayan, pwede pa rin itong pumasok sa betrayal of public trust. At yun yung Article 4. Yes. Oo, dun sa impeachment na Yung sa alleged binabato alleged grave threats. All right. So last question na medyo sagutin nyo na lang. Sino ang mga senador na nakikita nyong pinaka-objective at sino naman ang medyo halatang may pinapanigan na? Ayan. You can name names. I can name names. Ito po ay humble opinion ko Okay. lamang, ha? Well, yesterday, I would like to laud Senator Bam Aquino. Maganda yung kanyang tanong as to whether may specific denial ba yung Yes. depensa doon sa di umano'y pagkokontrata ng assassin. Although hindi naman yun elemento ng grave threats. Kahit naman walang pagkokontrata ng assassin, pwede pa rin makomit yung grave threats. Pero magandang tanong yun kasi pinoint out niya doon sa answer ni VP Duterte, never specifically deny ng defense na nagkontrata nga siya di umano ng isang tao or ng di umano'y assassin. However, sabi ng Defense Counsel no, na they specifically denied it. Nagsabi pa siya nung paragraph 3 and paragraph 197 ng answer. Sinabi niya, pero in my humble opinion, in legal practice, that is not a specific denial. Hindi porke sinabi mo yung word na we specifically deny, specific denial na yon. Kailangan ilatag mo ang sustansya ng iyong mga denial kung bakit mo ito deny. And doon naman sa mga senador, ayan, no, with all due respect po, in fairness, nung mga unang araw, I also commended Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano. Kasi tama naman yung sinabi nila noon na hindi pwedeng mag-closing statements na tayo, right? If you recall last week. Pero tila ba today, rather, hinay-hinay lamang po. Kasi medyo ako napapansin ko sa aking opinion, para bang lumalabis na yung kanilang mga statements at nami-misinterpret na ito into assisting the defense on how they must question the witness.